Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. Tunahin nga natin ang kaganapan dito kay Maine Mendoza na kung saan talaga namang lumahok po siya sa motorcade with Mr. Arjo Atayde bilang pagsuporta ito sa kanyang asawa sa hashtag Team Action agad dyan po sa Quezon City. And makikita nyo nga dyan na talaga namang nakasakay po sila sa hulihan ng truck mga kadabarkads. Talagang nag-motorcade sila dyan and pinagkaguluhan po sila ng mga tao dyan mga kadabarkads. Tingnan nyo naman po talagang all out support si Dabarkads Maine Mendoza sa kanyang asawang si Arjo Atayde. And speaking of Maine Mendoza mga kadabarkads, may ganap po si Maine for April 12, 2025, 5 p.m. yan at Robinsons, Manila, Midtown Activity Center para po ito sa grand launch of the new Vivo V50 Lite with the one and only Maine Mendoza. Sabi nga po ng Vivo Philippines, April 12, 2025, ayan po mga kadabarkads, dyan po magaganap yon. Plus, we have an exclusive giveaway. We're giving away one Vivo V50 Lite to Vivo V50 Lite pre-order customers and owners of V5, V15, and or V25. Just make sure to bring your V5, V15, or V25 to qualify. Don't miss your chance to win. Be there to witness the excitement. So, ayan, may ganap po pala si Maine Mendoza para po sa launching ng bagong Vivo V50 for April 12 yan, mga kadabarkads. Kaya naman, kung malapit po kayo dito sa Robinsons, Manila Midtown Activity Center, nako, sumugod na kayo dyan by April 12 dahil andyan po si Maine Mendoza. Next topic naman, pag-usapan natin etong pa-cater po na nangyari dito sa Itbulaga. Ito po, kung baliwag pala, no, ay sponsors po ni Mayor Jose Manalo. So, nagkaroon po kasi ng pa-catering doon para po sa championship po ng Barangay Henyo na naglaban-laban po kahapon yung 7 barangay. So, nakakatuwa lang, no? Dahil itong si Jose Manalo talaga namang nagko-contribute, nag-share ng blessings niya para po sa mga Dabarkads natin na nakilahok dito po sa championship ng segment ng Gimme 5. And speaking of championship po na Gimme 5, congratulations po pala sa nanalo kahapon na talaga namang nag-uwi ng 200,000. May 100,000 pa para po sa ng barangay nila. Then, may 50,000 na worth of appliances ata yun. 50,000 worth appliances po ng Hanabishi. Tapos, marami pa pong iba. So, nakakatuwa lang dahil grabe, 500,000 ata yung naipamigay ng Itbulaga kahapon. Or what? Napakalaki nun mga kadabarkads. And nakakatuwa dahil sa ganong papremyo, napakarami po nilang natutulungan. Next topic naman, pag-usapan natin itong naging statement ni Tito Soto ngayong araw. Sabi po ni Tito Sen, iba daw po ang pamumuhay natin kung wala daw pong fake news, kung walang nagsisinungaling, kung lahat nagsasabi ng totoo, kung lahat sumusunod sa mga batas at sa mga kautusan. So, para sa akin, napakaganda po niyan mga kadabarkads, no? Kung walang fake news. So, sana kung manghuhuli sila ng gumagawa po ng fake news mga kadabarkads, simulan po sana sa mga nasa itaas para sila po ang tularan ng mga mamamayan natin. Tsaka isa pa mga kadabarkads, sana po walang kinikilingan yung paghuli ng mga gumagawa ng fake news na yan. Sana lahat, hindi lamang po yung mga against sa gobyerno. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa isang Soto na kasama po ang taga-GMA Network. Nakakatuwa lang makita na nagkakabanding talaga ang mga Dabarkads natin
and itong taga-kabilang istasyon. So, sino ba itong isang Soto na nakipag-bonding dito po sa isang taga-GMA Network? Walang iba kundi po si Ma'am Pauline Luna Soto. Kasama niya po kahapon itong si Sir Noel Ferrer. Sabi nga po ni Sir Noel Ferrer, happy that Atom Araulio, taga-GMA yan, di ba? And I got to bond with Pauline Luna Soto. Ayan po, magkasama silang tatlo. The homemaker who has a cabana to fix and decorate, and Eliza Valdez, the star athlete whose winning secret is having a pillow sa paa, with Janina Chan in an event to honor a most trusted brand in mattresses, Uratex PH. Happy to be in a gathering of Luke. Congratulations, Pechay Dindo, Christian. Ayan, nagkasama po pala ang isang Soto, si Ma'am Pauline Luna Soto, and si Atom Araulio at itong si Noel Ferrer sa event po para sa Uratex. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa mga singing queens natin na talaga namang bumida dito po sa City Hood Anniversary dyan po sa Antipolo. And nakita at napanood nga natin yung naging live ng mga SQ natin. And kinanta nga po nila yung oh baby, yung kinompose po ni Tito Soto. So, bali dalawang song po ang kinanta nila and talaga namang bumaba pa po sila sa stage. Kinamayan po nila yung mga taong ando doon na talagang napakarami po mga Kadaver Gods. Pinagkaguluhan po ang ating mga SQ doon. Sigawan po ang mga kabataan na umattend kahapon or kagabi para po dito sa anibersaryo na inattendan po nila kagabi. Ang dami pong nagpa-selfie sa mga SQ queen natin ha. Talagang grabe. Talagang dinumog po ang mga SQ natin. Nakakatuwa lang kasi talaga namang nakikilala na po sila sa buong bansa. Next topic naman, pag-usapan natin itong isang netizen na nagre-reklamo dito sa post ng TBJ or sa nare-post ng TBJ ata to. May isang netizen kasi ang sabi niya sa SQ, sa isang SQ daw suplada, no? Sabi niya, yung isang SQ maganda pero apaka-deadma sa personal. Parang pinipili niya, gusto niyang pansinin yung nakapalda na maroon. So, ang tinutukoy niya po mga Kadaver Gods ay si SQ Jean. So, itong si SQ Jean daw, hindi daw siya pinansin mga Kadaver Gods. Sa pagkakakilala ko kay SQ Jean, mabait yan. Tahimik lang siya. Kung di mo siya papansinin, hindi kanyan papansinin talaga, no? Ganyan po siya. Then, may nag-reply na mali ka nang inaakala mo. Si SQ Jean ang pinaka-approachable sa kanilang lahat. Mema ka lang. Hindi ka legit Daver God. Then, nag-reply siya na hindi po ako mema. Nakita ko po siya actually. Magkalapit lang po kami at akala ko may kamukha lang siyang SQ pala siya. Pero di siya nakangiti, nakatingin lang siya. Then, may nag-reply ulit na mabait po yan. Introvert lang, hindi gaano mahalubilo, pero pag in-approach mo po yan, super bait, hindi nyo po siguro siya tinawag. So, na-misunderstood lang siguro itong isang nagre-reklamo sa isang SQ natin. Mabait po yan si SQ Jean, kaya wag po nating bigyan ng mali siya yung hindi po pagpansin sa atin. Pansinin natin siya. Okay? Para pansinin din po tayo. So, anong sinyo dito mga Kadaver Gods? Please comment down below.